Napilitan ng matulog sa plaza ang ilang residente ng Iloilo dahil sa total blackout sa ilang bahagi ng Western Visayas. Reklamo pa ng alkalde, daan-daang milyong piso ang nawawala sa kanilang ekonomiya dahil sa krisis sa enerhiya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pero sa subong hasta lang na stress ha. Sandamakmak na cellphone at sala sa labat ng mga kable. Ganyan ang eksena sa mga kubo na ito sa tabing dagat sa Barangay Kalaparan, Iloilo City. Dahil sa power outage sa lungsod, sa solar power kumakapit ang mga residente. Gaya ni Nonoy na nagpalibre ng charging ng gadget sa kanyang mga kapitbahay. Total blackout kasi ma'am eh. Libre po yung wifi para makontak nila yung mga kamag-anak nila. Alas 2 nitong Martes pa nawala ng kuryente sa Iloilo at iba pang lugar sa Western Visayas. Naibalik na ang kuryente sa ilang lugar pero rotational o kada 6 na oras nagba-brownout ulit. May ilang residente nga ang napilitang matulog sa plaza. Ang klase sa mga paaralan sa lungsod, kanselado na sa lahat ng antas. Apektado na rin ang mga negosyo. Ayon sa LGU, nasa 400 to 500 million pesos daw ang nalulugi kada araw dahil sa power interruptions. Matinding pasakit daw ito para sa mga residente. Kaya mismong si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, mainit na ang ulo, lalo na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Not even giving us updates until DOE ordered them to give updates. Talagang feeling entitled. Your message to NGCP, sir. You're allowed to. I am asking the Department of Energy, the ERC, and the Office of the President to use whatever remedial powers they have under their mandate to compel NGCP to make the necessary improvements. Ayon naman sa NGCP, patuloy naman daw ang ginagawa nilang investigasyon at pagsisikap para maibalik ang supply ng kuryente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Pero nakasalalay pa rin daw ito sa pagbabalik operasyon ng 2 pumalyang planta, pati ng isa pang planta na naka-maintenance shutdown. Inaantay talaga namin yung report ng mga power plants, especially the biggest one of the 3 that went on unplanned or emergency shutdown. Pero wala pang silang naibibigay na ano. Nakatakda namang maghain ng resolusyon ng ilang senador para imbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng power outage sa Panay Island. Nakahanda naman daw ang NGCP sa investigasyon ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.